Then 200 plus naman yung ating upload. Okay, so yan. Active po yung ating dalawang 1, 10 tsaka 11. Good morning sa mga ka-IT natin dyan. Meron tayong i-share sa inyo na router. Ito ang Rode Reye RG-EG105G version 2. No? Yung ating gamit dito. So ito ay nakagigabit na. Lahat ng mga ports yan. Tsaka ito ay dual 1, load balancing. With auto failover ay pwede rin ito, no? So napakadali lang siya. Easy to manage yung ating router na ito. Yan yung ating no? Napaka-astig. So ito pala mga ka-IT ay kayang-kaya hanggang 600 Mbps na bandwidth ng ating internet. So sa mga like sa atin, no, nag-uumpisa, halimbawa na mag-internet rentals ay pwede na. So naka-dual 1 na siya. Yan ang kanyang 10 at saka 11. Pwede natin gamitin itong as LAN 3. So pwede na pag tayo ay halimbawa nagpaparent no ng ating internet. So PPOE server ay meron din ito. Client, pwede rin tayo mag-manage ng bandwidth na ibigay natin sa kanila. Yan ang ating gagawin, no? Sa mga naghahanap dyan ng pang dual 1. Alright, so yung source pala natin dito, SIM-based yung isa. Tapos yung isa naman, ito yung galing sa ating main router, no? Yung ating converged na connection dito sa ating bahay. So ayan siya. Yan ating gagamitin na pangalawang source natin. Okay, so ang gagawin natin, i-connect na natin yung ating SIM-based. Okay, so ito yung ating SIM-based. Lagyan natin siya sa 11. Pwede rin dito. Pero nilagay ko dyan yung ating converge kasi yun yung mas stable nating internet, no? Okay, so yan. Meron na tayong internet. And then i-connect na natin itong ating laptop para makapag-speed test tayo. So ilagay ko siya dito sa LAN 1. Pwede naman dyan kahit sa LAN 2. So lagay natin sa LAN 2. Yan. Then itong ating laptop, check natin kung meron tayong internet. Ayun, so meron na mga ka-IT. So na mag-speed test muna tayo, no? Titingnan natin yung ating SIM-based. Yan. Speed test tayo. Okay. Ayan, Smart Rocket SIM pala itong ating gamit dito. So yung speed na nakuha natin, yan, so pumapalo siya ng 70 Mbps. Mataas na rin. Ayun, so umabot pa nga siya ng 80. And then ang kanyang upload naman nasa 20 plus na rin, no? Not bad na para sa ating SIM-based. Okay, so yan siya. So yung ating connection naman sa ating converge, no, ay 200 Mbps, no? Pero minsan umabot tayo ng 300. So now, susubukan naman natin ilagay itong ating pangalawang source or yung unang source pala kasi ilalagay natin siya sa ating 10. Ito yung galing sa ating converge. Okay, so connect na natin, no? Ay yung galing sa ating converge. Yan. Okay, so umilaw na rin. Ayun, no? Blinking na rin siya. So try nating mag-speed test ulit kung nadagdag ba, no, yung ating speed. So i-refresh ko lang muna to. Okay, then i-go lang natin ulit. Ayun. Ayun, no? So nasa 300 plus. Okay. So yan mga ka-IT, 300 plus yung ating nakuha, no? Okay, so ito ay naka-dual 1 na. Then 200 plus naman yung ating upload. Okay, so yan. Active po yung ating dalawang 1, 10 tsaka 11, no? Sa LAN /11. Okay, so yan po yung ating speed test result, no? So try natin ulit.
Okay, so nasa 300 plus Mbps. Okay, so gagawin natin at titingnan natin dito sa dashboard ng ating ROG. Mag-login tayo sa ating dashboard. So yung default IP pala niya nito ay 192.168.110.1. Okay, then enter natin. Then dito mag-login tayo gamit yung ating account sa pag-setup. So before pala tayo makapag-setup ng ating network dito, kailangan muna natin gumawa ng account. Okay, so check natin yung I have read agreed. Yan, yung agreement, then login tayo. So ito na yung pinaka dashboard ng ating ROG. Okay, so yan yung details. So ito pala mga ka-IT, ang kagandahan pa dito ay pwede natin itong i-manage via cloud. So halimbawa pag na-deploy natin ito sa malayo, so pwede natin siyang i-manage remotely via cloud. So yan, nakapag-register na tayo dyan sa ating cloud. So yan po yan. Okay. So napunta tayo sa ating gateway. And dito sa gateway, dito natin makikita yung ating WAN, under network, WAN, tapos yung LAN, tapos yung port VLAN, tapos yung iba pa. Okay, so dito muna tayo sa ating WAN. So as of now, no, naka-dual line tayo. So ito yung single line, pag isang WAN lang yung ating gagamitin. And then ito naman yung dual line. Currently, naka-dual line tayo. Okay, so dito ay pwede tayo mag-select sa WAN, ito yon, ng DHCP or pwede ring static. So sa akin ginawa ko siyang DHCP, tapos yung 1 ko, yung 10 natin, ginawa ko siyang static. So pwede naman yan kahit DHCP din, pero sa akin ginawa ko lang muna siyang static. 1 tapos 1. Sa load settings naman, dito din makikita yung load balancing. Okay, and then active secondary. So ito yung active secondary pag gusto naman natin siyang gagawing failover, no, naka dual 1 with auto failover. So halimbawa, ang gagawin natin dyan primary ay yung 10 natin, yung ating converge, tapos yung sim base natin, yun yung gagawin nating secondary. Okay, so yan, pwede natin i-select yan, active secondary. Then dito sa 1, set as primary interface, and then sa 1.1 set as secondary interface. Okay, so dyan po tayo mag-set pag gusto natin ng failover. So sa akin, sa video natin ay gusto nating i-utilize, no, yung bandwidth na nakuha natin sa dalawa nating internet. So dito tayo sa load balancing, and then smart load balancing tayo. So sa load balancing policy naman ay pwede tayo mag-select dyan ng iba. Halimbawa ito based on connections, pero meron niya mga conflict, no. Halimbawa pag gumagamit tayo dyan ng mga third party apps, so malamang ay may tendency na hindi siya gagana. Okay, so dito tayo sa smart load balancing. Then yung 1 rate 1000 Mbps, 1 rate 11 rate 1000 Mbps din. Save lang natin yan. Okay. And then sa LAN naman dito, okay, so kung pansin nyo, meron ako ditong tatlo, no? Isa, dalawa, tatlo. So yung una, ito yung default, no? Meron ditong VLAN ID, remarks, HTTP server, start IP, tapos yung iba pa. Yan. So itong ibig sabihin itong mga ka-IT, yung default nya, pag tayo ay nag-connect sa ating LAN, ay ito yung subnet, IP subnet natin makukuha, no? Yung 192.168.110.1 hanggang 254. Pero sa akin, ang ginawa ko ay dinisable ko siya. So alamin natin, tingnan natin sa ating command prompt kung ano yung IP address natin. Okay. So yung IP address natin dyan sa ating LAN connections ay eto. Okay, so 192.168.10.2 yung ating nakuha, no, address natin laptop. Kasi yung ginawa ko ay nag-create ako ng panibago. Ito siya, para yan sa LAN. Remarks ko dito para yan sa ating LAN. Tapos yung DHCP server ay naka-enabled.
Kasi meron tayong isa pa dito mga ka-IT. Ito yung para sa ating PPPoE. Okay? So, dyan, ito yung mga connections para sa ating PPPoE. So, yung VLAN natin dito ay 100. Okay? Ang ginawa natin dito naman tayo sa port VLAN. So, nag-tag tayo dito ng mga ports. Nag-VLAN tagging tayo, no? So, yung LAN 0 natin ay nakatag yan sa VLAN 100 for PPPoE para sa ating mga PPPoE. So, ibig sabihin dito sa ating physical connections, yung para sa mga PPPoE clients natin ay dito siya natin i-connect sa LAN 0. Tapos itong LAN 1, LAN 2, yan yung sa ating LAN, no? Open connection yan para sa ating LAN. Okay, so pag tayo ay nag-config mga ka-IT, i-follow lang natin to, yung mga tagging natin dyan. Okay, so naka-untag itong dalawa para sa VLAN 10. And then ito naman yung LAN 1 tsaka LAN 2 tapos ito naman yung LAN 0 ay nakatag sa VLAN 100 para sa ating PPPoE. So yan ang ating gagawin. Meron tayong TP-Link dito na router. I-connect natin yan via PPPoE dito sa ating Road G. Okay, so balik muna tayo dito kasi alamin natin kung paano ba tayo gagawa ng PPPoE server. So punta tayo dito, no? Under pa rin yan ng gateway, then network. And then scroll down lang tayo pababa, hanapin natin yung advanced. Yan, click natin yung advanced. Dito na makikita yung PPPoE server. So ayan siya. Op, ayan. So click natin. Meron na akong ginawa dito sa global settings. Under yan siya ng global settings, no, pag gumawa tayo ng PPPoE server. So scroll down ko lang. Yan, naka-enable yung PPPoE server natin. Tapos yung mandatory PPPoE dial-up ay naka-enable din. So sa local tunnel naman, ito yung mga IP pool, kumbaga, no, na makukuha ng ating mga client pag tayo ay, or pag sila ay connected na. So yung range dyan hanggang 100 up to 200. So pwede naman natin yan baguhin kung gusto nyo, kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. Yung default VLAN nito ay naka-default lang. Yung VLAN pala yan. So dito wala tayong babaguhin, no? Kasi nakatag na yan sa ating port 0 sa tagging natin. Tapos yung ating authentication mode dito ay or password authentication protocol, no? Naka-pop. So pwede naman natin i-check yan, pero as of now, yan lang yung ating ginamit muna, no? And then, kung paano naman tayo gumawa ng bandwidth or ng speed allocation, dito tayo sa account management. Yan. So, gayahan nyo lang yan mga ka-IT, yung ginawa natin. So, currently, meron ako nilagay dito na, kung sa Microtech natin, kumbaga ito yung profile. No? So, meron tayong profile dito na 15 Mbps. Yan. Okay, so pag tayo ay nag-add naman, halimbawa, scroll tayo sa taas, then mag-add tayo, click natin yung add. So dito sa account name, profile po ito, no, halimbawa 20 Mbps yung ilalagay natin. And then yung limit at, so 20 na rin. So puro 20 yung ilagay natin dyan. 20 and 20. Okay, so ganun din dyan sa ibaba, sa downlink. So after that ay ito na siya, no, dito. Pag natapos na yan ay ito na yung kalalabasan niya. Okay, then ito na yung nakatag sa ating port tagging. Saan ba yun? Dito sa ating network, then sa ating LAN, port VLAN. Ayan siya. So pinadaan natin, in short, yung ating PPPoE sa LAN 0 via VLAN 10. Sorry, sa baba. VLAN 100. Baba natin. Ayun. Ayan. Okay, so nakatag yung LAN 0 natin sa VLAN 100 para sa ating PPPoE. Okay, so follow nyo lang to, yung ating na-config na, kasi kinonfig ko na to para mas madali tayo. Okay, so yun lang mga ka-IT. Balik muna tayo sa ating
advanced then PPOE server, kasi alamin natin kung paano pa tayo gagawa ng account. PPPoE client account yung gagawin natin. So after natin makagawa ng profile, kumbaga no, dito sa account management, ito siya. Yan yung ating ginawa. So meron tayong 10 Mbps tsaka 15 Mbps na profile na ginawa. So yan ang ating i-try dito sa ating TP-Link. So paano naman tayo gagawa ng client account? So dito tayo sa account settings. Okay, account settings tayo. And then dito ay pwede tayo mag-add. Yan. Then gawa lang tayo ng username dyan, then password, then expiry date. So limbawa yung expiry date naman ay kapag hindi sila nakabayad, so may expire sila kung kailan yung kanilang connection. So pwede natin silang ilagyan ng expiration. And then sa remarks, so lagyan na dyan kung sino yung pangalan ng client na yan. And then sa rate limit, pwede nyo itong i-on. Tapos i-select nyo dito yung profile na gusto ninyo o yung ibibigay nyo sa kanila na bandwidth. Okay, so ito na yung kinreate ko. Yan. So meron akong kinreate dito dalawa, Tuto tsaka ka-IT, no? For example lang, tapos meron tayong password dyan of course. So hindi na ako naglagay ng expiration date dyan. And then status enabled. Yung account management naman, kumbaga yung profile, ito siya 10 tsaka 15. Okay, so yun yung ating i-try dito sa ating TP-Link. Okay. So, as of now, yan lang yung ating ginawa muna dito kasi importante sa akin, no? Gagawin ko siyang PPPoE server na naka-dual one, no? Smart load balancing. Pwede rin yung gawing failover. Try nating connect sa ating TP-Link, no, via PPPoE. So gamitin natin yung ating laptop, no. So disconnect muna tayo sa ating LAN. Tanggalin ko lang yung USB port, USB to LAN. Ayun, so wala na tayong internet. Double check natin kung makapag-browse pa tayo. Ayan. So gagawin natin, connect tayo sa ating TP-Link via Wi-Fi. Ito, ano kaya yung kanyang SSID? Ayan siya. Connect tayo dyan. Yung password andito sa likod. Ang kanyang wireless password ay 222703040. Ulitin natin. Ay forgot na natin siya. So connect tayo dito ulit. Okay, ayan siya. So 227034040. Next. Ayan, connected na tayo. No internet. So wala pang internet yung ating TP-Link. So now i-access natin siya sa kanyang default IP para ma-set up na natin, no? So 192.168.0.1. Then enter natin. Okay, so ito na yung kanyang login page. So create login password. So create muna tayo dyan. Okay, so password natin. Gawa tayo dyan ng ating password. Yan, then confirm lang natin. Then start. Click natin yung start. Okay, so naka-login na tayo mga ka-IT. So gagawin natin, i-connect natin siya, no, via PPPoE. So kanina, no, pinakita natin yung ating PPPoE client account, yung Tuto tsaka ka-IT, no. So yun yung ating gagamitin. So try natin yung Tuto. Balik tayo dito sa ating TP-Link. Next natin. Then dito wireless router lang tayo. Next. So yung type of connection natin or yung one connection type, select natin yung ating PPPoE. Then sa baba, close muna natin to. Click natin yung next. Okay, so the cable is unplugged. So hindi pa natin lagyan yung nalagay yung ating cable. So ito muna yung ating gamitin. Okay, so dito pala natin siya i-connect, no, sa ating LAN 0. Op, yan. So yun yung VLAN, yun yung ating port na nakatag sa
VLAN 100 natin, no, para sa ating PPPoE. Okay, so lagay natin sa kanyang 1 port. Sinsya na mga ka-IT kasi 1-man team lang tayo sa ating video. Okay, so connect natin sa kanyang 1 port. Okay, so ayan na. Nag-steady na yung kanyang ilaw, no, na para sa internet na nag-blink kanina, pero nakakulay pula. Ibig sabihin yan, wala pa yung internet. Okay, so kailangan natin siyang i-connect via PPPoE. So okay lang natin to. Then click natin ulit yung next dito sa ating PPPoE. Next. And then yung account natin, so lagay natin yung Toto. Then yung password natin na ginawa doon ay 1234567 lang. Okay, so confirm natin 1234567. Then next natin. Okay, so pag gusto natin palitan dito ay pwede naman, pero sa ngayon next lang natin. Okay, so ito na yung details, no. Yan. So confirm natin, save lang natin. Okay, so tingnan natin kung magkakaroon tayo ng internet. Oh, ayun. So meron na mga ka-IT, meron na tayong wifi, at dito meron na tayo nakukuhang IP address, no? Meron na tayo nakukuhang details. Ayan, ang kanyang 1. Okay, naka PPPoE tsaka IP address niya mula sa ating Roji. Okay, so mag-speed test tayo kung nakuha ba natin yung 15 Mbps. 15 yata ito, no, yung tuto kanina. So, yun nga. Ayan, no, sa 14, 15. Ba? Sumobra pa nga ng 15. Ayan, so umabot pa nga ng 18, no? And then ang kanyang upload. So nasa 15 Mbps. So now, balik tayo sa ating Roji Cloud, no? Ayan, so dito ay pwede na natin i-double check yung ating mga ginawa dyan. Halimbawa, ito yung ating Roji. Ayan, yung alias na lagyan natin dyan, PPPoE server. So pwede natin i-rename. Pwede natin siyang i-click. Okay, so ma-monitor natin kumbaga yung status ng ating device. Okay, so traffic usage by client, to andito pa, oh. So ito yung ating PPPoE, no? Yan yung ating IP pool kanina. Okay, okay pala to, ah. Nice. So punta tayo sa clients. Dito naman sa clients ay meron tayong makikitang online client, isa, access type, wired, tapos yung traffic ranking, oh, merong Toto. So ito yung sa ating PPPoE. So ito siya. Yan. Okay. So dito pwede natin siyang i-manage details natin. Okay, so ito yung sa ating PPPoE, no? Ito yung ating IP pool. So marami pa tayong pwedeng gawin dito. Meron tayo dito makikitang yan, meron tayong PPPoE server, saka yung mga VLAN natin. So ito yung maganda sa ating Roji, no, kasi ngunit na tayong mag-avail pa dyan ng mga VPN or iba pa mga third-party accounts para ma-access natin siya or ma-manage natin siya via cloud. So meron na siyang sarili, kumbaga. Okay, so yun na muna mga ka-IT as of now. So para sa may mga katanungan dyan ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video, no? And of course, para dyan sa mga gusto pala mag-order sa atin ng Piso Wi-Fi ay available po sa atin. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe ay paki-like and subscribe na itong ating YouTube channel. So see you!